kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you Lord sa umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every blessing is a blessing. Amen. Hello, hello, good morning. Ayun, good morning everyone. Thank you Lord sa umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat.
Hello, hello. Yan, praise Thank God. you, Lord, sa kalakasang taglay. Yan, pasensya na po, medyo na-delay dahil nagkaroon ng Bagong umaga, live. di ka So, we're here already. nagbabago. So, go, go, go. January 29. Ito ang lagi aawitin ko. Para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every Welcome day po everyone. is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Di ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa Okay, well, kalakasan go, ng bro. buhay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko. So, kamusta na po ang bawat isa? Para sa'yo, And after para sa'yo. wonderful night yesterday sa ating gawain. Every gising Tatasang is a blessing. Every sa Lord day ang is the usual day of the Lord. share Every sa gising is a blessing. workers sa Every lahat. day Yan, so 4,000 and counting. Ate Jessica Diaz, good morning. Ate Lisa Enriquez, good morning. Sternela Clemente, good morning. And Josie Delgado, good morning. this is the day Marat, nagtagpay na umaga. Mahal kong Pastor Joe. the day of the Lord. At Lulu Magalang, good morning. Yan, come on, share, 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 tag, tag, tag. Good deals. Okay, so it's been a long night and medyo na nagis ako na nalito rin hindi ako kasama sa prayer. Pero anyway, praying so yan marami tayo pray ng mga kagalingan kasama sa prayer yan si Ika, si Napakasan, si Basto Bilinal, si Get, yan si Christy, yan kasama lang sa prayer sa Aaron dyan, Aaron kung nana, bigyan kami natin. So let's be sensitive on those prayer concerns. Kapag natanggap natin yung mga prayer concerns, ano kaagad, yung pray kaagad para talaga natin kaagad si Lord. Okay. So, Every gising hello, Sister Lucel Bagdos, good morning. Ate Arceli, good morning. Mr. Nene Santos, good morning. Yan, dumadami na tayo. So, come on, share, 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 tag, tag, tag. Yan, 10,000 na pala tayo and counting. Okay, so God, let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po na ikaw ang patuloy na sumasama sa amin, Lord. As you promise, you will never leave us and you will never forsake us, O God. Kaya Lord, be with us throughout this day. At patuloy mo kaming pangusapan at patuloy mo kaming gabayan. For this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Yan, may palakpakan na tayo ngayon. Kasi namili pala ako ng link. So, yan, before we continue, let's worship God together with the psalmist. Let's worship God together with the psalmist.
Taas ang iyong mga kamay sa Panginoon sa mga ito, Common Church. As you stay amazed. Hallelujah. Mas mo siya, Holy God. You are so much more than words could ever say. Oh, Holy God, pour out my praise on the one who never ceases to amaze. Lord, thank you, Jesus. Stay amazed in your goodness. Oh, Jesus. Continue to worship our God this morning. Hallelujah. Open your mouth to God. Open your lips to God. Sing Him the praise. Amen. Thank you, Lord. Thank you, God. Palpakan natin ang Panginoon for that wonderful worship with the psalmist. Thank you, Lord. Ayan, so tayo po yung magtutuloy sa ating gawain ngayon. Where is my live? Hindi ko makita yung live natin. Ayan. And good morning everyone. Yan ang Josie. Yan sila at Ate Oyeton sa Baguio, kaya hindi nakakapanood ngayon. So, enjoy your stay in Baguio. So, God bless, God bless. So, tuloy po natin yung ating this will be the final installment ng ating series for A Worker Up for His Coming. At, so as a review, yan, A Worker Up for His Coming. Yun nga, dahil darating si Lord, ang babalikan ni Lord ay mga masisipag na manggagawa ng Panginoon. At lahat ng masisipag na manggagawa ng Panginoon, magsabi ng Amen. Kaya yan, we have they made the commission last Sunday, at kapon nga po ay nagparto tayo ng sermon nito. Pero for now, let's discuss once again yung ating pinag-usapan. The questions, hindi lang kayo ligtas, kundi are you ready and are you working? Yan, dahil babalik nga si Lord sa mga masisipag at handa na abangan si Lord. So we have talked about since last Monday, kung ano yung worker na balikan ni Lord, a worker that that remembers his calling. So kapag kayo manggagawa ng Diyos, ikaw ay dapat ay naalala mo yung pagkatawag. Lahat tayo tinawag ni Lord. Una, nung born again ka, at ikaw ay naglingkod sa Panginoon, and we need to go back to that place kung ikaw ay nanlamig recently, and then it's time for us to get back to where you were called. And then last Tuesday, pag-usapan natin yung dapat maging faithful ang isang worker. A worker must remain faithful and repentant. Yan, so dapat po ay tayo po ay talagang tapat sa Panginoon at lagi tayo nagpapaayos dahil talaga namang tayo is still a work in progress. So huwag natin sabihin na tayo naganap na tayo po ay ganap na, dahil lahat pa tayo katulad even si Pablo na talagang isa sa pinakamatinding Kristiyano na buhay sinabi niya hindi niya pa naganap ang lahat ng dapat niyang paggambanan, pero ginagawa niya ay nagpapatuloy siya to reach that goal of the high calling of God. Amen. So a worker must remain faithful and repentant. At kahapon nga pinag-usapan naman natin yung a worker must be approved by God. Yan, nung talagang dapat ang Diyos ay approve sa atin. So God is the one who evaluates our work. So kaya kailangan natin talagang make sure na talaga tayo ay maayos. We don't want to
to serve God with dead works. Amen. Yung ibig sabihin ginawa mo ito ng half-hearted, ginawa mo ito talagang hindi maayos ang puso mo and all that. So we want to be approved by God. Amen. So yung kumbaga kung si Lord ay magta-thumbs up siya sa atin. Amen. Praise God. So kaya nga sabi ng 2 Timothy 2:15, let's study the word, be diligent and seek God's approval. Yan, dependable even when unseen. Yan, discipline in character. Yan, so actually yung mga thoughts na ito, maaaring pa ulit-ulit natin narinig, pero we need to hear that time and time again. Amen. Dahil nga po minsan nakakalimot tayo, minsan nalilibang tayo. Kahit nga yung lingkod paalala na sa akin to, para talagang tayo ay maging maayos before God. So that's our goal. Amen, amen. Praise God. At ngayon, pag-usapan naman natin ang pang-apat, a worker must handle God's word correctly. Yan. Handle God's word correctly. Kung ikaw worker, dapat po you handle the word of God. Ibig sabihin talagang tama ang pagkabasa mo, kasi nga daming nagbabasa ng Bible pero minsan may kakaiba-iba sa interpretasyon. Sandali lang po So we must handle the word of God correctly. Talagang maayos yung ating pangunawa, hindi yung sarili natin pangunawa, kundi yung talagang paliwanag ng Diyos. Kasi ang Bible, self-explanatory na yan. Minsan pinapahirapan lang ng mga tao kung bakit nagkakaiba-iba tayo ng paniniwala sa isang Bible lang naman, di ba? Isang Bible lang naman natin pinag-usapan, pero nakakalungkot na nagkakaiba-iba pa ng paliwanag. Ayan, so teach the truth. So kailangan natin tinuturo ang salita ng Diyos at kung ikaw lalo sa mga leader diyan, dapat talaga we teach the truth. So ibig sabihin we dig into the word of God, binabasa natin talaga. Katulad ng sinabi natin kahapon na hanga-hanga tayo kay Senator Manny Pacquiao na talagang matindi siya mag-devour ng salita ng Diyos. Imagine in 7 months ay nababasa niya ang Bible. Actually, ayon sa pag-aaral, you can read the Bible 80 hours. Yung pulpit reading na tinatawag. Ibig sabihin yung pacing na binabasa mo ito ng malakas, you can read the Bible in 80 hours. So, meaning to say, kung isang oras, isang araw, mababasa mo yun just in 80 days actually, di ba? So, almost 3 months lang yun. Kung babasa mo yun 30 minutes a day. So at least mababasa mo in 6 months. So tama rin si Senator Manny Pacquiao na in 7 months you can read the Bible. Kung 30 minutes or more ka nagbabasa ng Bible a day. So why not do that, no? Yung actually yung pulpit reading pa, yung sabihin yung malakas mo naririnig. Paano pa kung speed reading ka, di ba? Yung mabilis ka magbasa, hindi mo naman binabasa ng malakas. You just read it. Ganyan nga, pwede pang may option pa, di ba? Audio Bible. You can hear the word of God. So by all means, dig into the word of God, get yourself exposed to the word of God, dahil nga po ito ay para sa ating kabutihan. Ito po ay ang nakikinabang niya na hindi ibang tao kundi ikaw mismo, diba? Kaya huwag mo sabihin na, pastor, pasensya na, hindi ako pagbasa ng Bible. Ikaw dapat magpasensya sa sarili mo dahil ikaw na-deprive ng hindi mo pagbasa ng Bible, hindi man yung pastor, hindi man yung sino man na ibang tao. Para yung sinasabi natin, pastor, pasensya na, hindi ako nakadalo ng soaking night. Pastor, pasensya na, hindi ako nakadalo ng gawain. Hindi naman yung pastor na nawalan hindi naman yung mga umatid ang nawalan. Ikaw ang nawalan, yung hindi umatid. Kaya ikaw magpasensya sa sarili mo. Dahil nga, you deprive yourself of growing in the Word of God or in the presence of God. So, ikaw na de-deprive, hindi naman yung ibang tao. Kaya walang nawawala sa amin kapag hindi ka umatid. Yan, di ba? Hindi namin, pero ikaw ang nawawalan kapag hindi ka dumalo sa mga gawaan o nakinig sa salita ng Diyos. Kaya may online tayo, let's maximize this. Diba? Katulad nito, yung sa mga nakikinig, praise the Lord sa mga nakikinig dahil at least you can read, you can hear the Word of God and be inspired all over again, diba? And then pangalawa, ito yung matindi rin, of course, if you handle the Word of God correctly, dapat you live what you preach. So comment down below, teach the truth, live what you preach.
Yan, handle God's word correctly. Yan, sabi ni Ninang Josie, teach the truth and nothing but the truth. Di ba? Handle God's word correctly. Okay. So, dapat meron ng worker yan. Ba't ko man nalagay ang worker? Anyway, so you live what you preach. Ayun ang isa sa mahirap talaga. Kaya nga iba marami gusto mag-preach eh. Pero okay naman yun. That's a good desire, sabi ng Bible. Pero ang isang malahamon sa atin ay talagang yung kung ano yung pinapangaral natin, ano yung sinasabi mo, ay dapat gawin. Di ba? Dapat i-practice talaga. Sabi nga ng share ko kahapon your life is louder than your words. Diba? Mas malakas na narinig ng tao yung buhay mo kaysa yung mga sinasabi mo. Maganda ba yung sinasabi mo, pero kung hindi naman talaga ito nakikita sa buhay, malabo pa rin. Although the Word of God can still be powerful despite your testimony or whatsoever, pero mas maganda, mas epektibo kapag ikaw mismo talaga pinamamuhay mo ang salita ng Diyos. And of course, in so doing nga, ikaw mas nakikinabang, di ba? Yung bagay nakakalimutan man na ikaw nag-preach tapos ang nakinabang ibang tao, yung nag-preach hindi na-bless, di ba? So dapat ang unang nabibless sa mga sinashare natin ikaw mismo yung nagpi-preach. Dapat ang unang nabibless sa every gising akong inyong lingkod. Dahil kung di ako nabibless parang tatamarin na ako at di ko na gagawin to. Dahil parang naligtas, sabi nga ni Pablo, ang kawawa naman ka naman kapag naligtas mo ibang tao tapos ikaw hindi ka naligtas. Diba? So ano yun, parang tawag doon, baril pala. Yan, what? Diba? Dapat ligtas tayo. Dapat ikaw mismo yung talagang nandun sa front line of being obedient to the word of God. Ang advantage nga ng mga nag-share, syempre, ikaw una nakakatanggap na revelation, you are the more in the position to really live out the word the preach natin. Advantage natin yun na ikaw mismo una natututo. Para bang sa mga palabas, diba? Advantage mo kapag ikaw una nakapanood ng ipapalabas pa lang sa TV. Diba? Meron yung mga sa mga nag-subscribe sa Netflix ayon sa ay mas advanced yung mga nasa Netflix kaysa nasa live TV. Parang ganun. For example, kung nanonood ka ng Batang Quiapo, kapag sa Netflix ka manonood, meron ka advance yung episode mo. Parang ganun din yung preacher. Advance dapat yung nagsasalta dahil ikaw mismo na una nakabasa, di ba? Sabi nga ng iba mga nagpi-preach, bago kayo matuto, bago kayo ako muna natuto rito. Di ba? Ganun man talaga Ikaw muna kakausapin ni Lord. Dahil powerful ang word of God, di ba? Na kami mga nag-share, tayo mga nag-share, tayo muna talaga yung unang kakausapin ni Lord, tayo muna talaga yung ma-strike ng word of God, tayo muna talaga yung convict ng word of God, and therefore that will be for our advantage. Pasensya na kasi sa buko, nakatayo. Ayan, nakatayo ito. Ako kasi nag-ano ko, nag-headset kanina. Anyway, ayan, so yan, teach the truth, live what you preach. Yan, talaga napaka-powerful ng truth na yan. And of course, study before serving. Dapat aral ka muna talaga sa may tubig. Where's my wire? Ay pala. Make sure na before you teach the word of God, before you go to the Bible study, ikaw mismo nag-aral. Hindi ka agad hindi ikaw yung basta pupunta na lang. Kaya nga sa mga mga bagong volunteers, we would like you to encourage you na magpa-train. Yan, magkakaroon tayo ng mga live class, mga trainings para mas lalo tayong mahasa. Lalo na sa mga nag-share ng word of God. We would like to bring back the preaching school or the SOL3, SOL1, 2, and 3 para po talagang marami tayong ma-raise up ng mga leaders kasi ang daming leaders sa kailangan Sa Simbahay Season 3 ay talagang full blast tayo. We will join with the rest of other churches in winning souls for Christ. Kaya kailangan natin maraming leaders. Abangan natin yan. Pero yun, tatapusin natin yung Season 2 ng Simbahay, and then we will have abruptly agad-agad, di ba? May training kaagad sa this coming February para sa mga workers of God, para talaga tayo ay mas maraming gamitin ng Panginoon sa Season 3 ng Simbahay. Yan, okay lang po. Okay lang, Pastor.
guwapo pa rin kayo. Dahil magulo ko. Ayan. Naalala ko na nag-share ako sa 700 Club Bible Study. Yung mga nakausap ko mga puro babae. Para yung mga nawala ng mga asawa. Medyo na-conscious ako. Baka pag-pray nila ako, joke lang. Kasi ako na-share ko rin na nawala na asawa ko. So, parang somehow ayan, puro mga single, so quote unquote. Anyway, ayan. So, ba't ba tayo napunta ron? Yan, study before serving. So, make sure na nag-aral ka as kung leader ka, make sure na ikaw ay naaral mo yung Bible, yung lesson. Diba? Bago natin turo, kasi ang hirap naman na pupunta ka na lang dun sa Bible study na hindi mo alam kung ano yung lesson. As is na lang, diba? So, mahirap po yun na as a workman approved by God, dapat talaga you are doing your part at you handle the word of God correctly. Kasi kumbaga, sigurado ko sa ituturo mo. Mahirap naman kaya na ituro mo isang bagay na hindi mo talaga alam pa. Ayan, so so kaya sabi ng Matthew 28:19-20, yan, alam natin to, the Great Commission. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the ever end of the age. Ang ating highlight dito ay teaching them to observe all that I have commanded you. Lahat ng tinuro sa atin ni Lord ay ang instruction ni Lord ay ituro lahat ng inutos sa atin ni Lord na ituro. Highlight na natin yung teaching and observe. Ayan, okay. So we must handle the word of God at ang ating gagawin ay make sure na ituro natin lahat ng inutos sa atin ng Panginoon. Hindi lang yung paborito natin topic. Diba? Hindi lang puro blessing. Kaya nga ngayon talagang we're giving emphasis sa discipline, diba? Yung talagang yung pagiging badal and holy. Kasi yung talagang that's Christianity. Hindi lang naman puro blessing come to me now in Jesus name ang Christianity. It's more of obedience, it's more of holiness, it's more of making sure na you're living the life na talagang magiging proud ang Panginoon. Katulad ng sinabi ko kahapon as Christians, batas ang standard sa atin ng mundo actually, 'di ba? Kaya nga sabi ko kapag isang ibang reliyon nagkasala, wala lang, that's not a big deal Pero kapag nagkasala ang Kristiyano born again, 'di ba? Ano sila sabi ng mga tao? Ganyan ba born again? Do sa unang tingin parang negative 'yun, 'di ba? Pero actually in a way that's positive. Ibig sabihin, mataas ang tingin ng mga unbelievers sa mundo sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano, sa mga born again, kahit na hindi pa sila sold out sa ating mga sineshare sa kanila. Pero they look up to us as a standard, as a way na talagang malapit kay Lord. Kaya kapag tayo nagkakamali, nagkakaroon tayong bad testimony, talagang it brings down the level of our testimony kung paano ang napapahiya talaga si Lord, di ba? Kaya nga, ganyan ba mga born again? Ganyan ba? Di ba? Narinig nyo na ba yan? Kapag kayo nasabihan ng ganyan, ibig sabihin maaring hindi tayo good testimony around us. And that's not good. Di ba? Kaya nga, yung nagpapatuloy sa Panginoon, talagang we sabi nga ng Bible we let our shine, we make sure na yung ating calling, sabi nga ng Bible walk circumspectly, especially among the outsiders. Ibig sabihin circumspectly, maingat. Diba, maingat tayo mamumuhay. Kumbaga, kapag alam mo may unbelievers sa paligid mo make sure na hindi tayo nagsasalita ng negative. Kaya nga minsan nakakalungkot kapag tayo mga Kristiyano nag-aaway, nagtatalo-talo, tapos ang dami nakakapakinig. Nakakadulong ko talaga yung ganun. Yung for example sa bahay,
nagsasagutan kayo, tapos may mga kapitbahay, ay kapag born again yun, di ba, ba't nagsisigawan? Ba't nag-aaway? So, ganun talaga, napakahirap talaga na natin. Sabi nga, we are like an aquarium in the world, outside world, wherein people are observing us. Di ba yung aquarium kapag may aquarium ka, tinitignan mo yung isda, di ba? Parang ganun tayo, pinapanood tayo ng mga tao. So, talagang careful, sabi nga ni Inday Badiday, di ba? Nalalak pa yun, no? Diba? So, careful tayo. Amen. Sabi mo nga sa comment down below, careful. Yan, people are really observing us. People are looking at us. Kaya napakahirap ako bilang pastor. Nahirapan talaga ako pag may mga bad report ng mga tao sa paligid natin. Uy, born again yan, ba't ganun ginagawa nun, di ba? So, taga LFCI kalumpit yun na. Ba't ganun ang buhay nun, di ba? So, kaya nakakalungkot kapag napupulaan tayo because of our bad testimony. So, let it not be a challenge to us na talagang tayo maging maingat, tayo maging ilaw ng sanlibutan. We practice what we preach, at we study the Word of God before tayo mag-serve talaga. Sabihin talagang sinasabi nga na yung work mo na hindi mahihiya, hindi mapapaya kay Lord, hindi mo papaya si God. You will make yourself you will make your God proud. Amen. Palapakan natin si Lord. Let's make God proud. Amen. Sabi niyo yung Josie, careful. Yung Nene Santos, careful. Di ba lalo sa among believers? Pahin ng Lord yan. Careful tayo sa among unbelievers. Sa mga believers, magkakaintindihan pa tayo eh. Pero minsan nga, sinabi rin ng Bible na even among believers, mag-example tayo eh. How much more sa unbelievers? Kumbaga, sa believers, we are an example. To the unbelievers, we are a witness. Diba, saksi tayo magpapatunay ng katunayan ni Lord. Tayo magpapatunay na masaya talaga ang buhay Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen. Diba, praise God. So, diba, ganito lang tayo. Yan, so, handle God's word correctly. At pangalawa, panlima, na point natin as we wrap this topic, live ready for His coming. Yan, kung tayo magbubuhay, dahil ang topic natin is a worker up for His coming, dapat maghihanda tayo sa pagdating ng Panginoon. Diba? Sa pagbalik ng pagtunog ng trumpeta, babalik na muli siya, ang panananan. Diba? Gusto kong cover yun. Parang gusto kong mag-cover ng mga songs kayo. Habang naglilibang tayo. Habang naghihintay. Habang naghihintay sa pagdating ng Lord, okay? Baka kano iisip niyong hinihintay ko eh. Ayan. So, live holy. Yan, comment down below. Live holy. Amen. Yan, yung talagang as we live ready for His coming, habang tayo naghihintay ng handang-handa na let's live a holy life. Come on, comment down below. Live holy. Kaya nga ang mahabang pa nga ang living holy life hindi lang sa outside world even sa inside life natin. And that's a challenge kasi nga kapag tayo nag-iisa, pag wala nakita sa atin, we can do what we want, di ba? Pero hindi natin alam, si Lord nakatingin pala. Yan, we need to be aware of that. Kahit mo ang yung likod dahil madalas nag-iisa ako ngayon I need to be aware na hindi siya yung ako nag-iisa, na I can do anything I want. The Lord is looking, di ba? Nakatingin ng Diyos sa atin. Much more ka sa labas kapag nalaman pa, di ba? Kaya nga talagang living holy life is integrity Ibig sabihin niya may nakikita o wala nakakita, nasa public ka o nasa private ka, you will still live right. You will still live the holy life that God is expecting from us. And everyone say, Amen and Amen. Yan, sabi natin lumaglalang, live holy. Yan, Nene Santos, live holy. Yan, live ready for His coming, sabi ni ng Josie. Kaya pakalaga na talagang tayo yung papakalalim sa pagpapakababad
Yan, yung mga gawain natin talagang, at that helps di ba? Siyempre, nabibuild up ka kaya nga, kaya payo ng Bible huwag mong hayaan na lumagpas yung mga gawain, di ba? Yung pagkakataon mong sa Bible, devotion and all that, those all add up for us to have the power to live this holy life. Yun sinasabi ni Pedro na God has given us divine power to live this holy life. Inikip niya tayo, nandiyan ang Word of God, the presence of the Holy Spirit, nandiyan yung ating mga gawain that empowers us to live this life. Hindi ito parang bigla kang izazappan na ng of course, merong gano'n na aspeto na by the Holy Spirit you will be convicted. Pero alam naman natin, mas malamang na the Lord will just talk to us directly. The Lord will just impress upon our hearts ano yung tama. And then kung tayo ay totoo sa ating commitment sa Panginoon, then we will handle the Word of God correctly. Talagang ipapamuhay natin to ayon sa inaasahan ng Diyos sa atin. Amen. Praise God. So pangalawa, serve faithfully. Live ready for His coming. Comment down below, serve faithfully. Yan nga yung purpose sa ating commissioning day. Kaya nga kung kayo nag-sign up sa ating mga ministry, let's get it on. Let's get things done. Talagang mag-involve na tayo, mag-engage tayo. Pastor, ano gagawin namin? Pastor, saan ako maglilingkod? Pastor, anong opening? Di ba? Maraming opening. Yan nga gusto natin maraming mag-open ng mga Bible study. Next month talaga, we will target 100. Talagang i-google natin talaga, ipupush natin yung 100 Bible studies sa ating season 5 season 3 ng Simbahay. So get ready for that. Tatapusin na natin tong transformation series. Then we will get it on. Talagang trabaho tayo ngayon sa 2026. Darating na si Lord, di ba? Kung alam mo darating na si Lord, magpapakasipag talaga tayo, di ba? Magdodoble tayo ng effort, kumbaga may papahinga ka man, hindi ganun kadalas, di ba? Actually, ang sabi ang prinsipyo ng Bible, isang araw lang ang pahinga. 6 na araw ka magtatrabaho Iba baliktad 6 na araw ng pahinga, isang araw lang ang tatrabaho. So hindi ganon, di ba? Cannot be borrow one from two. Dapat talaga ay all job magpapahinga ka, pero go tayo. Amen. Talagang let's move it on. Talagang let's reach out more souls. Yung mga contact natin ng mga pamilya, mga kamag-anak natin, i-target natin sila ay magbukas para sa kaariyan ng Diyos na mga pagawaan natin, Bible study and everything else. Na talagang the Lord is giving us every opportunity para talagang mabuhay tayo ng maayos before Him. And everyone say Amen, amen. Praise God. Wow. Time is running. So serve God faithfully. Yan, marami tayong involvement, marami tayong ministry and committees. Let's get things done. Kapag report for duty, yan, sa Sunday po, magkakaroon tayo ng part 2 ng commissioning day. Dahil marami pang hindi na commission na-anoint, so it's important na tayo mag-anoint ng mga workers. So sa Sunday po, after the service, maiwan po yung mga workers na hindi pa nakapag-sign up o nag-involve sa ating commissioning day, para po talagang we will make sure that the Lord has empowered us through the Holy Spirit, yan, as we lay our hands on those workers na maging effective, na gamitin ng Panginoon. So be it sa ating mga nandiyan na alam ko na hindi tayo pababayaan ng Panginoon, na talagang tayo basta-basta lang mawala, bumaksak, diba? Iniyak ko kahapon iniyak doon talaga napuspos kahapon yung talagang despite our failures, despite our unfaithfulness, faithful si God. Hindi niya tayo binitawan, kaya sinustin niya tayo. Talagang dumanong sa matinding mga challenges, lalo na nawala si Pastor. Talagang I was almost giving up, pero praise God, hindi niya ako binitawan. Talagang nasustain. Salamat sa mga prayers nyo, salamat sa pagsuporta nyo, and that's why we're still here, di ba? Every gising still here, di ba? Despite na mag-isa lang ako dito ngayon, pero go pa rin. Amen. Praise God. Palapan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah to the living God. Yan, and then watch expectantly. Yan, talagang magmasid tayo. Yan, sa mga bali-balita, especially about Israel. Make sure na tayo, aware tayo. Baka mamaya nag-drop yun na, hindi mo pa alam. Naiwan.
Diba? So, diba, naiwan ka. Mapapawat ka na lang, diba? Huwag naman maiwan, ano, amen? Maganda yung video na pinalabas namin last time yan. Palabas nga natin yan. Kami tayong babae, wala na palang time. Overtime na tayo. Pero may video na pinalabas ako nung Sunday sa youth. Yung rapture, talagang nawawala yung mga tao, yung mga damit na lang naiiwan. So, kapag nakakita kayo yung damit sa daan na naiwan lang, baka rapture na kaya? Diba, kung ano yung suot mo raw, maiiwan eh. Pag example, nandito ako ngayon, damit na lang matitira. Yan, so let's get excited for that. Watch expectantly. Talagang abangan natin ang susunod na kabanata, abangan natin ang pagdating ng Panginoon. Hindi yung para ka nakatanga na naghihintay nakatingin tayo sa langit, kundi talagang you're working and then had that sensitivity ng presence of God, ng mamaya talagang tumunog na yung trumpeta, baka hindi mo pa narinig, dahil narinig natin yan, and then rapture comes. Huwag tayong maging idle, especially in these times, na kung saan talagang any moment from now the Lord is coming. Woo! Praise God. Excited na excited. Dahil yan si Lord, excited talaga yan. Sana kayo excited din. Sino sa'yo excited na? Comment down below nga, I'm excited for the coming of the Lord. Woo! 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 Yan, so i-conclude na natin itong series na to. Praise the Lord. Jesus is coming soon. Ayan, malinaw na malinaw yan. Kung last 2,000 years ago sinasabi na yan, mas lalo ngayon after 2,000 years di pa siya dumating, pero malapit na. Amen, mas malapit na. So let's comment down below, I'm excited for the coming of the Lord. Amen, I'm so excited. Woo! I'm so excited, Lord. Grabe, no, kung tayo hindi tayo na-excite sa pagdating ni Lord, ewan ko na lang. And then ang tanong nga ay, will He find you faithful? Yan, kapag dumating mo si Lord, matagpan niya na faithful ang bawat isa. Nawa, tayo manatiling sa presence of God, at talagang tayo ay manatiling faithful no matter what, na matagpuan niya tayong faithful. Hindi nga lang si Lord kundi yung kahit yung sumusunod sa atin, sabi ng kanta, di ba? Oh, may all will come behind us, find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we lead them to believe, and the light we leave inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Amen. So, pangalawa, will you find us working? Yan, nagtatrabaho ba tayo? Ito na sinasabi natin na ang boss natin nakakaya kapag nadatnan tayo ng boss na natutulog, nagpapahinga, at hindi nagtatrabaho. Katulad nga sinasabi ko, di ba, kapag ang boss pumasok sa opisina, yung mga trabahador, yung mga empleyado, kahit walang ginagawa, nagkakaroon ng gagawin. Dahil nga nakakaya kapag nadatnan sila na tahimik sa mga ganitong panahon. Praise God. So let's make sure na talagang mag-ingay tayo at talagang ipangaral natin, ipahayag natin na tayo nga po ay working, and then ready. Will you find us ready? Handa na ba tayo? Lord, here I am, I'm ready. Kaya nga, sabi ko nga, hindi lang naman yung pagdating ng Panginoon ang ating pinaghandaan, dahil any moment God can take us home, di ba? Katulad ngayon na meron tayong mga kapatid na nawala na mahal sa buhay. Yung condolence po kay Sister Lani Montemayor Torres, na sa paano ng kanyang kapatid, kahawig niya yung kapatid niya. So hindi ko alam kung na-meet ko na rin siya, dahil si Pastor Lani ay nakasama ko sa camp yan noon. Yan, hindi ko alam kung kasama yung kapatid niya dun sa camp na yun. Anyway, so we want to be ready. And lahat ng gusto maging handa, magsabi ng Amen. Yan sabi ni Sister Nelly, I'm excited for the coming of the Lord. Woo! Praise the Lord. So, as we close in prayer,
Ito maging prayer po natin. Lord, make me a worker ready for your coming. Use my life for your glory. Amen. Napakasimpleng prayer, di ba? Pero let it be our prayer this morning. Na tayo ngayon maging worker na handa sa kanyang pagdating at magamit ni Lord ang ating buhay para sa kanyang kalwalatian. And everyone else say, Amen and Amen. Praise God. And praise the Lord. Wow. So tayo po yung manalangin. With that kind of prayer. Mr. Mercedes, good morning, good morning. Yan. So tayo po yung manalangin. Father God, salamat po sa oras na to. Salamat po na talagang patuloy mo kong inaayos, hinahanda para sa iyong pagdating. Nawa patuloy mong ayusin ang aming mga buhay. Lord, yung mga aming mga testimony ay tunay nga maging dahilan para marami pa makakilala sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Lord. Kaya patuloy mo ang kilusan ng aming buhay, Lord. Sinusuko namin lahat sa iyo na kami maglilingkod, na mamuhay kami para sa iyo, Panginoon. We will make you proud, oh God, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Thank you, God. At patuloy namin pray mga nangalan ng prayer nga, katulad nga, yan sila Pastor Cynthia, sila Pastor Do Villarreal, yan si Cassie, Panginoon, ang anak ni Jet, I pray that you will heal her, oh God, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, oh God, si Aaron, Lord, I pray na palagaling mo rin kung ano may issue sa kamay, sa pangalan ni Jesus. At mga nagbe-birthday ngayon sa araw na to, Lord, I pray that you just bless them in Jesus' name. Lord, hindi ko man dala na bati kanina, Lord, pero kilala mo sila, sino man ang nagbe-birthday sa araw na to, Panginoon. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Yan yung aking pinsan, si Crispin Manuel. Yan si Lord Dionisio, na nasa bansa yata to, Lord. Wala man akong kilala pa masyado, pero you know each and every one of us. So Lord, I pray that you will just bless those who are celebrating the birthday and also anniversary. Yan, yung nag-anniversary anniversary kahapon. I pray that you'll just bless them. I forget, pero we know, you know them, Lord, as they celebrate their lives with you, oh God, in Jesus' name, Kaya salamat sa Panginoon. And even nga yung sa birthday na yung anak ni Dayan at ni Kevin, oh God, si Kiana Faith, Lord, bless her, oh God, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Kaya salamat sa Panginoon sa pagsama mo sa amin. Nawa lahat kami maging handa, nawa kami lahat talagang laging alerto sa iyong pagdating, at talagang ang buhay namin ay talagang mapumuhin namin para sa iyong kapurihan lamang, oh God. Kaya salamat sa Panginoon. Magpapatuloy kami, bless this day for every one of us para sa iyong kapurihan, Panginoon, in Jesus' name. Kaya salamat sa iyo, samahan mo kami sa maghapong ito. Nawa ay talagang ikaw ang malulhati sa aming buhay, for this we pray in Jesus' name. And everyone say, Amen and Amen. Praise God. Ayan, so tayo po magsama-sama magpapaalam at makita tayo tomorrow para sa special feature na naman ng God, ng Every Gising, ang ating God's Word for You. Pero mamayang gabi po ay maaaring mag-replay lang po tayo ng ating Everyone Forecast, kasi po meron tayong special invitation with my cousin Mary Jane Sanoy sa kanyang birthday celebration. So we will go punta muna ako Maynila ngayon. So God bless. See you tomorrow 7 a.m. dito pa rin po sa Every Gising is a blessing. God bless. Shalom. See you tomorrow.
nagigising